Okay. And then, move naman ako sa next naman, si Brother Sophie pala. Brother Sophie. Sophia. Hello. Hello, bro. Oh. Magandang gabi sa lahat. Magtatanong ako regarding sa ano, hindi ko nga alam kung dapat kong itanong eh. Kaya lang lakas ang loob ko. Regarding ito sa ano, sa mga pari na skalawag, yung mga pari ng mga pasaway ba, yung may mga mortal sin na nagpapatuloy mag-serve sa simbahan, patuloy na nagmimisa, kumbaga ano yun, pero gumagawa sila ng to be specific is more on like adultery kasi maraming kaparian, hindi lang siguro dito sa amin kundi maybe sa buong mundo yung gumagawa ng ganyang mga bagay. Ang tanong ko, anong dapat gawin ng isang devout Catholic para mahinto yung kalokohan na yan? Brother Angel? Okay. Ang pinaka pwede natin gawin, kapatid, pray for them, no? Pray for them, pray hard for them, or talk to them if kung ayaw niya talaga. Pero depende yan kung talagang aamin siya, no? Pero kung pag-institute ng misa, may mortal sin, basahin nga natin yung 23, Mateo 23, Bro Jando. 1 to 3. Okay, no? So, nangapari yan noon na tinatanggap naman ni Lord Jesus, pero sila nagpapatay nun. Pero tingnan mo yung sabi niya dyan. Mateo 23. 1 to 3. Tingnan nga po natin. 1 to 3? Okay, ganito ang sinasabi. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya gawin ninyo ang tinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Okay, so napakalinaw niya, no? Basta't ordained priests, they are ordained priests. Whether they are in mortal sin, tandaan po natin, hindi naman sila nag-institute ng sacraments. Si Jesus mismo ay nandun, no? The presence of Jesus. So, ano man ang ano niya, ano man ang kalagayan ni Father, tandaan po natin, hindi yan mawawala ang sakramento, no? Dahil he is the ordained priest. So, yung mga nagtatanong, bakit si Father ganito? Bakit si Father no? Ano pa rin, valid pa rin sa Diyos yun? Ano pa rin siya, no? Because he's an ordained priest. Katulad niyan, mga pari yan, sabi, sundin nyo. So, ibig sabihin, hindi niya sinabi natin Panginoon Kristo na wag niyo sindan dahil mamamatay tao yan. Hindi. Ang sabi, sila ang tagapagpaliwanag. So, ibig sabihin, sila pa rin yun. Ginagalang ng ating Panginoon Kristo, whether marami kang mababasa sa talata sa Biblia, ang maalala nyo, nung pinagaling niya yung ketong, di ba? Sabi nga, pumunta ka sa mga pare. Sa mga pariseyo yun. Pumunta ka doon para maano nila na malinis ka na. No? In other words, itong mga pariseyo, kaya mga pari noon pa, no, mga Hudyo, sinabi rin niya, pakinggan niyo sila. Hindi niya sinabing dahil sila yung makasalanan, huwag niyo silang pakinggan. Walang ganun. So sila yung tagapagturo. And at the same time, sa catechism natin na sinasabi, ang ano lang, hindi actually ang lalo na sa kasal, ang nagkakasal sa inyo ang Diyos. Sabi nga, witness lang si Father. Sa kumpisal, ganun din. So sa kumpisal, nasa likod, sabi nga nung nasa likod si Jesus. Hindi siya nagpapatawad, kundi si Jesus. Nandun din siya, no? Whether 2 or 3 gathered in my name, I'm in the midst of them. Nandun ako lagi. Lalo na sa mga sakramento niya. Na siya mismo ang nag-institute. Kaya sabi rin sa Mateo 28, 19:20, so sabi niya, di ba, nung umakyat siya sa langit. So, ipahayag niyo mabuting balita sa lahat ng bansa. Ako'y sa inyo, no? Hanggang sa katapusan ng mundo. Nasa sa mga apostol na 'yon, mga pari 'yon.
So whether they're in a mortal sin or not, they're still an ordained priest po. No, valid po 'yun sa Diyos, kapatid. Hindi dahil Mother uh, Angel, hindi dahil kay priest, kundi dahil dun kay Jesus, kaya sila nagkakaroon ng validity po. Yes, bro. what if i-ano siya, i-report sa bishop, hindi pwede? No, ang nangyayari kasi diyan, actually pwede naman 'yon, no. Kung talaga, kaya ang mahirap kasi diyan yung ano, ang Wala kang mahirap ebidensya. diyan yung yes, kasi Ay, mapapahiya merong ka. ebidensya, What if marami. kumalap ka muna ng ebidensya na marami tapos i-report sa Pwede bishop? 'yon. Ang tawag doon, bibigyan muna siya ng disciplinary action. So, Yun. ang gagawin, legal po 'yon, no, sa lahat ng mga nanonood ngayon. Legal po 'yon. Isumbong niyo kay sa bishop kung totoo, no, kasi Oo. iba na yung usapan. Halimbawa, kilala niyo na yung girlfriend niya, o talaga nagrereklamo na yung inaabuso na. Marami ngayon, 'di ba, bago lang. May tinanggal na pari sa news, naalala niyo 'yon, na may Yung ganun tinanggal. si Father Oltan yun. Yes, so dahil abusive, yes. So ang Maraming medyo doon, siyempre, nabigyan. mismo Vatican na talagang tatanggal. So yes, what we can do kung talagang talamak na, depende kasi sa kasalanan yung ginagawa, no? Pero kung yung naabuso na yung mga bata, iba na usapan yun. Iba naman yung iba naman may ginagawa, alam ba, naglasing siya, lasenggo siya or something. Pero yung mga na talagang kakaiba, na may affected na mga tao na at naapektuhan na. Yes, you can go to the bishop. Bigyan siya Brother, ng disciplinary action. Yes, bro. oo. Ganito yung concern ko kasi, actually totoo yung sabi ni Brother John Do na pwede namang isumbong sa bishop. Okay Pwede. naman yun, walang problema. Pwede naman sigurong isumbong. Kasi ang nagiging worry ng mga tao, hindi lang actually ako lang ang nagiging daan nila kasi ako lang yung naglalakas loob. Ang population ng aming place, ng aming bayan ay nasa, kung hindi ako nagkakamali, mahigit 30,000 bayan namin. Pero ang nagsisimba sa regular days, hindi umaabot ng hanggang siguro 15 persons lang. 15. Yes. Kada linggo, hindi tumataas ng 200. Nagdadagdag ang tao kapag Holy Week, doon lang nagkakadagsaan. So sa madaling sabi, sa regular Sundays, mababa ng 200 persons. So sa 200 persons, ilang percent yan sa 30,000 plus? Noon, nung unang panahon, kung natatandaan ko, hindi ko pa nakakalimutan, lahat ng tao dito, elementary siguro ako, high school, elementary. Ang lugar namin ay nagkakaisa, walang sekta ditong nakakapasok, nabubuwag. Kaagad-agad nabubuwag. Hindi kami ang nagbubuwag, pero siguro dala ng kapangyarihan ng Diyos at ng Inang Birhen Maria. Kasi nga, every 6 o'clock in the evening, pag bell ng kampana, pagtunog, lahat ng tao pupunta ng simbahan, lalaki, babae, bata, matanda, lahat nagro-rosary. Hindi ko talaga makalimutan 'yan. Tapos nagbago ang panahon. Dahil sa pagbago ng mga style na ng mga tao, siguro makabago na kasi dahil sa technology or whatever. Siguro nagbago yung isipan ng mga tao. Pumasok na yung demonyo. Sa panahon ngayon, marami na. So doon na nagkaroon ng pagbabago. Lalong-lalo na yung mga kaparian ay nagsimula ng makipag-socialize, nakapagsimula ng hindi na sila nag-aabito, short na lang, t-shirt, ganyan, tapos lumalabas na sila ng kumbento, nakikipag-inuman, nakikipagsayawan, nakikimingle na, so nawawala na yung respeto. Kaya ang point kasi namin ngayon, darating yung araw, siguro hindi siguro tatagal ng 10 taon. Kung ganyan ang klase ng pamamahala ng simbahan, wala nang magsisimba. Isipin mo na lang, ilang percent sa 30,000 plus ang 200? 'Di ba? O ilang percent ang 15%
persons in 30,000 plus. Doon pa lang, di ba? So dapat gumawa ng paraan. I know prayer can work out, pero alam naman natin na grabe yung struggle noon, yung sacrifices na ibibigay ng tao through prayers. Kaya lang, in the other way around, dapat maipush natin, siguro magsumbong, di ba? Katulad ng ginawa nila kay Father Oltan dun sa Borongan Eastern Samar, sinumbong, di ba? Kasi mabigat na yung kasalanan. So what if yung mga ibang gumagawa ng kabulustugan katulad ng adultery, kasi 'di ba may mga babae sila, may mga anak. Nakikita pa namin yung ganun. Kaya ang nangyayari, yung mga tao ayaw na magkomunyon. Ayaw na magsimba, yung karamihan ayaw na rin magkomunyon nung mga nagsisimba dun sa pare na yun. So obviously, dun pa lang nawawala na yung trust. Di po ba? Brad Sophia, sandali medyo wag nating in general. Oo. Wag nating i-generalize, baka masira yung hindi lahat, no? So siguro yung sige bro John Ray. Hindi ko po nilalahat. Hindi ko po nilalahat, pero karamihan, siguro 95%. Sandali lang. Yung sinabi mo na pag hindi natin mapigilan ng mga pari na nagkakasalang ganyan, darating ang panahon na wala nang magsisimba, hindi mangyayari yun. No? Hindi mangyayari yun. Dahil pangako yan ng Panginoon sa Kristo, even the gates of hell shall not prevail against His church. Hindi ang mga immoral na pare ang makapagpahinto sa kaharian ng Diyos. Remember that the kingdom of God is us. So how can it be possible na Brother Angel, Brother John Ray, mahina yung boses mo. okay, sorry. Yan, bro, Jando. Okay ba, bro? Okay, para ko lang para maunawaan ng lahat what is the sacrament of itong ginagawa ng mga kaparian sa misa. Gaano man sila ka-immoral, no? Hindi marinig si Brother John Ray. Ilo? Hindi ka ba? Hindi marinig si Brother John Ray. Sobrang hina, Bro John Ray. Sobrang hina talaga. Mukhang napakalayo ng bibig mo sa mic. Okay, bro. Okay, Berdando. Yan, Berdando. Sige daw. Try. Go ahead. Naririnig ko dito. Sabi mo tayo dito ko na lang sa computer na lang ako sasagot para marinig ko naman kayo. Wait lang ha. Punta ka sa locker mo, locker. Yan, nandito na. Yan, rinig na ako bro. Ayan, malinaw. Nandito na ako sa locker. So, wag po tayong babahala kung may mga pari, mga ganyan. Napakaganda ng sinabi ni Brother Sophia kanina na alam niya na ang napakalaking prayer, napakalaking tulong ang prayer. Pero nabagabag siya dahil napakalaking sacrifices. Yun ang gusto ng Diyos, kapatid. Huwag mong isipin yung sacrifices mo kung talagang concern tayo sa church na hindi totally damaged because of the immorality of the other priest. Okay. No? Kung talagang gusto mong tulungan ng church, pray for that priest. Dahil pangako ni Kristo, ang sino mang, sabi ng Panginoong Kristo, kung nakikita niyo ang inyong kapatid na namuhay sa kasalanan, pray for them. Yan ang ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Okay, so ganito para hindi kayo mawalan ng gana habang nakita kayo ng pare na nagadaos ng misa na alam nyo na may kasalanan. So ano ba ang misa pala, by the way, no? So sa teaching ng simbahan, every time gumagawa ang mga kaparian natin ng pagmimisa, tinatawag yan na ex opere operato. Ano ibig sabihin? Yung mga graces na natatanggap natin sa pag-attend natin ng mass, hindi dahil sa kung ano kadumi o kaano kalinis ang isang pare. Okay. Kundi dahil sa ating Panginoong Kristo.
No? Mm. So given na ang paring dagadaos niyan ay kilala mo na gumagawa ng kalokohan. Mm. So ibig ba sabihin nun, yung dinaos niyang misa hindi na balido? No. Mhm. It's ex opere operato. Mm. Ibig ko sabihin, since ang pari ang gumawa ng isang misa, yung grasya ng Diyos dadaloy pa rin sa atin, gaano man siya kamakasalanan. Mhm. So, huwag nating tignan kung gaano siya kadumi. Mhm. Tingnan natin kung kung paano natin matatanggap ang grasya ng Diyos. Mm. No, dahil hindi lang naman part ng pari ang dapat nating tingnan. Tama. Part din natin. Mm. Paano ba natin matatanggap ang grasya ng Diyos? Dapat ba yung pari malinis lang kahit na madumi tayo? No, vice versa. Mm. Ikaw din mismo sa sarili mo dapat alam mo na karapat-dapat kang tumanggap sa banal na Eucharistia ng Panginoong Jesucristo. Mhm. So hindi wag tayong mag-focus sa mga pari. Kasi kahit gaano man sila makasalanan kapatid, yung dinadaos nila na misa, it's ex opere operato. Okay. Nakahanda na ang grasya ng Diyos dyan sa mga taong dapat tumanggap. Kahit Okay. pa gaano ka makasalanan ng pari, ang natanggap ng isang laiko na tumanggap ng banal na Eucharistia ay puro pa rin. Andun pa rin ang body, blood, soul, and divinity of our Lord Jesus Christ na enough sa atin makapagkaroon ng buhay ng walang hanggan. Okay. Tandaan natin ang isa sa wag ang ayaw ng Panginoon na gawin natin, Oh, judgmental. nag-get ko, brother. May tanong ako. Yes, bro. Oo, pwede bang i-suggest doon sa pari na yun na ibigay yung ano na yan? Yung siya ang magsabi ng ano na yan ng sa homily. What if konfrontahin, Brother John Ray? Hindi pwede yun? Brother John Ray, what if konfrontahin na, Padre, ako'y isa sa mga parokyano na nakita ko ang ganito. Out of delikadisa kasi bro, kasi syempre magkakaroon ng commotion, baka syempre skandalo, no? Mhm. So, much better pray for them. No, sabi nga ni Brother kaganina, napakalaki naman talaga ng tulong ng pagpanalangin. So gawin natin. Oo. No, dahil may kasabihan nga, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. E gaano pa katigas ang pari na yan kapag lahat tayo nananalangin para sa kanya, Diyos ang ihipo sa kanya. Much Okay. better yun. Kaysa gagawa tayo ng act na magkakaroon ng commotion. So baka maka-skandalo pa. Okay. Panalangin na lang natin. Panalangin. Then again aware. brother, regarding doon sa mass, it's ex opere operato. Gaano man kasama ang pare, yung ibinigay niya na sakramento, galing yun sa Diyos, hindi galing sa kanya. Grabe. Pero tandaan natin, maliban sa ex operato, meron ding operatum operantes. Ano ba yun? Operatum operantes yun. Basta something ganun ang word. Na ibig sabihin, sa ating mga tumatanggap, dapat malinis din tayo bago tayo tumanggap sa laman at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So hindi puro sa pari lang. It's vice versa. Dapat tayo din, dapat tayong tumanggap sa laman at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, bro. Magaling, matalinong ano yun, pagpapahayag, Brother John Ray. Salamat. Yes, ang dinidipinsahan lang natin dito, bro, yung kaparian natin. No, wag natin silang i-condemn because of their immoralities. They need our help. Remember, sabi ng isang pari, narinig ko nung naghumili siya. Sabi niya, please pray for us, priest. Bakit? Sabi niya, kung kayo sa isang araw, mayroon lamang isang temptation galing kay Satan, kaming mga pari 10 times. Brother John Ray, Pray for us, priest. Yun ang Bro sabi John Ray. ng pare. Kasi, yes bro, Jando. what if lang, ganito. Yung confront ba, halimbawa ganito, sabihin mo sa kanya, Padre, please lang, one-on-one, yung ikaw lang at saka yung pare, please lang, itigil mo na yung ginagawa mo, may mga ebidensya ako laban sa'yo,
eto ang ginagawa mo. Sabihin mo sa kanya yung mga ebidensyang hawak mo. Ay, Tapos sabihin mo, please lang, Padre, tigil mo na yan. Dahil kung hindi, baka Maganda. makakaabot ako kay Bishop. Sample lang, what if lang Okay naman man yan. yun? What if lang naman Okay man yun? yan, bro. Oo. Okay man yan, bro, pero parang may something threat. No, wag kang mag-threat na may ebidensya ako sa inyo. Hindi yan maganda. Para matakot, para pwede natin tumigil. Yes, as concerned laiko, pwede naman natin magkausapin ng mga pare, no, lalo na pagkaibigan natin, kakilala natin, Oo. malapit tayo. Pwede yan. Pero dapat in a nice and proper way, gano'n, no. Wag yung yung parang may threat ba na may ebidensya ako dito, hindi yun maganda rin sa side ng priest. Hindi maganda. Nakakatakot yun, Brother Jando, ha? Oo. Naisip ko lang naman talaga para talagang yung Ang gusto na action. naman ni Bro Jando na para tumigil din siguro yung pare. Oh, ang sa akin lang is inilalabas ko lang ang side ng parokyano. Ang side ng parokyano, ilalabas ko lang at kukunin ko sa conversation doon. Yun lang naman. Oh, Bro parang Jando. ang advice ko lang sa ating lahat, mga kapuntos at kay brother na Sophia, let's try to pray for the priest, brother, no? Kasi But we are sabi nga doing, nung pare na narinig ko nung naghumili siya, please pray for us, mga kaparian. Dahil sila daw, kung tayo isang temptation lang sa isang araw, sila mga pare 10 times. So, they need our help. At ang nakakalungkot, ang daming mga pari talaga na natalo sila sa battle. So they need our prayer. They don't need our condemnation or pagpuna natin sa kanila. No, let's pray for them. Kasi sabi naman natin kanina, napakalaki ng tulong ng prayer ng mga laiko. If it needs sacrifices, then do it. No, enable to help that priest. Okay. Okay, Bro Jando, pagpapatunay na nagkakasala talaga yung unless depende sa gaano kalakihan. Hebreo chapter 5 nga 1 to 4, bro. Kahit sila kailangan din nila kasi mangumpisal din, no? Akala ng mga tao they're perfect, no? Hebreo chapter 5 verse 1 to 4, Bro Jando, MBB. Ang bawat pinakapunong pare ay pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Siya ang nag-aalay ng mga kaloob at mga handog para mapatawad ang mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas sapagkat siya'y mahina ring tulad nila. At mahina ring tulad nila, no? So tulad din ng pari, tuloy. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya'y mag-alay ng handog, hindi lamang para sa kasalanan ng iba, kundi para rin sa kanyang mga kasalanan. So so yung mga nag-iisip na aalis ako dahil may kasalanan si Father, no. Sila rin ay makasalanan, ayan, biblical. Hindi na, wala naman sinabi, perfect na kayo, ha, walang ganon. Sila, ang mga pari ay nagkakasala. So tuloy po, bakit sa 4? Ang karangalan ng pagiging pinakapunong pare ay hindi maaring makuha ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang pumipili sa kanya, tulad ng pagkapili kay Aaron. Gayon din ang... Hanggang doon lang, bro. 4. Pinili po sila ng Diyos, mga kapatid, no? Pero kagaya na sabi natin, lahat tayo may pananagutan din nga sa isa't isa. Even we're just alike, no? So, with the extent, no, kung gaano ba ka-extend ang kasalanan niya, why not? No, yes, we can pray for them, but tandaan po natin, may pananagutan din tayo kung alam naman natin na umaabuso na siya at tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy ang pag-aabuso at nakikita mo at sobra-sobra na, no? Kailangan na natin, it's either confront him or you can go to Bishop. Actually, ganun na nangyayari. Hindi malalaman ni Bishop yung mga pasaway na pari din na gumagawa ng ganyan. Hindi na malalaman yan because kundi dahil sa mga laiko.
So, from LICO, investigation naman yan eh. Hindi naman yan kagad-kagad na ilalabas. So, secretly lahat yan. And then, lalabas lang yan pag halimbawa talaga na-excommunicate na. Pero usually, kung di masyado malaki-malaki yung skandalo, hindi naman na, minsan biglang nawawala yung pare, mapapansin nyo. Kahit sa amin sa Caloocan, biglang nawawala si Father, nalalaman na lang namin sa mga salita dahil nagka-girlfriend, ganito, ganon. But usually po, tahimik ang dyan, kahit sabihin natin, hindi bubulgar ng obispo yan. But you still can do something dapat rin talaga. Kung medyo na sobra-sobra na maraming na naabuso, yes, talk to him, or kung ayaw niya sumunod, ganun pa rin. Personally at secretly, no? And then sasabihin niyan po kay Bishop. So may pananagutan ka pa rin, kapatid, kung sobrang abuso na si Father. Pero kung tanong is bakit sila ganyan, bakit ganon, nagkakasala kasi yan. Pero pag sobra na, kapatid, medyo below the belt na, sabi nga, kailangan na nating umaksyon para hindi masyadong maraming mabiktima, kapatid. Tama. Yung tanong ko, ay meron akong sasabihin na pwede kong gawin, katulad ng pag-aayuno. Kasi parang lumalabas kasi ngayon na willing ako mag-sacrifice aside from prayers. Yung parang makatulong kaya yung pag-aayuno na tubig at tinapay lang yung kakainin mo sa buong buhay mo hangga't hindi mo nakikita yung conversion ng pare na yun. Wow, napakaganda ng ng plano mo, no? But it's up to you kung kakayanin mo 'yan, no? Pero tandaan po natin, minsan pag medyo sobrang rin, baka maabuso yung katawan natin. Ang Diyos templo ng natin yung buhay natin. Although may isang santa, talagang ang ginawa niya for how many years, Holy Eucharist lang, no? So if you can do that, why not? But I think much better din na kung kilala mo siya, talagang grabe na grave na marami nang naapektuhan ng mga kung ano man, na may apektado ng mga iba-ibang pamilya na. Sabihin, if it is the right time to talk to him privately, why not, diba? So talk to him muna privately. Before you do that, siguro make sure gumawa na lang muna tayo ng hakbang, kasi baka from there ma-solution na naman, di ba? So and then you can do fasting even one every Friday, ganon, no? Pwede mo munang gawin yun. But yung sobrang ganyan, baka naman maano yung health mo. Siyempre okay din yun, kaya lang it's better para malaman niya yung mali niya, malaman niya may nakakaalam, malaman niya may nakakakita. Abay, much better, kasi tinutulungan mo na rin yun. Pag hindi, sin of omission yun. So may pagkukulang din tayo. So you talk to him privately. Walang masama dun, kapatid, kasi pagmamahal. Sabi ko eh. Pagmamahal yun eh. Kasi if you ignore, the more na lalaki hanggang sa may mamatay, may maapektuhan, that's a sin of omission. So Ezekiel chapter 3 verse 6 to 17, Ezekiel chapter 33 verse 7 to 9, St. James chapter 4 verse 17, pag alam mo ang tama, hindi mo ginawa, ay nagkakasala. Nagkakasala ka, yun. And that's exactly yung Bible na sinasabi. You need to make, kasi pagmamahal yun. Alam mong, sabi nga may lason yung iinumin ng nanay mo, kaibigan mo. Hindi mo ba sasabihin, oy, may lason yan? Bakit? Pagmamahal yun eh. So kung marami na siya nalalason at nasisirang buhay, you need to confront privately lang. No? Not to confront, but to talk him in a nice way. Malaki kasi ang problema. Kung magkakaroon ng confrontation, malaki ang magiging problema, bro. It's up to you. Private kayo lang dalawa. Para bang si Padre Darwin. Halimbawa, Padre Darwin, sabi Padre Darwin kung may problema ka sa akin, just confront me. Yeah. Maski Padre Darwin, yun ang sinasabi niya. Saglit. Ang problema kasi, hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyang 10 ang pare na gano'n dito sa amin. Naku.
Well, hindi mo naman kayang solusyonan na lahat ng problema, si Sofia. Tandaan mo yan, ha? You're not God and you're just a human being. So you can only do something. Sabi nga, may limitation tayo. But don't masyadong lahat naman yan, hindi lang 10 yan. Halos lahat ng tao nagkakasala, kapatid, no? Hindi lang pare. Tandaan mo yan. Even you, even other people, even Laiko. So don't think too much about that. Focus ka muna sa pari ninyo. Problema nila muna yung sa ibang diocese, no? So just focus on your muna, isa-isa lang. On yung malapit sa iyo and confront privately. Yung sa amin, 3 ang pari namin. Yung isa, nakausap ko na. Yes, Pero pagkaan ko, gumagawa pa rin. Kaya patuloy ko siyang pagsasabihan. Yes, in a nice way naman, no? Dapat with loving and respect, Oo, sabi ko, with respect. di ba, nag-promise ka kay Mama Mary? Sabi ko na good boy ka na. Sabi ko ng gano'n. Di ba Baligtad. Oo, Baligtad, sabi niya, ay, hindi, okay na, nakaano na ako. Sabi ko, bakit? Sabi ng iba, ganito, ganyan. Tapos hindi siya, natatawa lang siya. Tapos ito naman, may narinig naman ako. Kaya sabi ko, hindi ko to tatantanan yung na ito. Kasi to malapit sa puso ko. Parang kapamilya namin. Sabi ko, kailangang malesson siya. Pero yung ibang mga pari, ay talagang matatapang. Yung mga gumagawa ng ganun. As in, matapang. Kilala ko yung mga yun eh.